Magandang gabi po sa atin lahat at ako po ang nakatasang magbigay ng makapag-share ng salita ng Diyos ngayong gabi sa ating prayer meeting. Sige po, buksan po natin ang ating mga Biblia sa Philippians 3. Basahin ko lang po ang chapter 14. Sundan nyo na lang po sa inyong mga mata. Philippians 3 verse 14, I press toward the mark for the prize of high calling of God in Christ Jesus. Sige po, tayo manalangin. Dakilamin Diyos, salamat po sa pribilehiyo na binigay niyo po sa amin, Lord. Lalo na dito sa pag-share ng iyong mga salita. Lord, kayo pong patuloy na magbigay ng wisdom, Lord, sa inyong lingkod, Lord. Lalo na sa mga makikinig, Lord, kayo pong patuloy na magbigay ng understanding sa amin at maintindihan po namin ang mga bawat salita na nandito po sa inyong aklat. In Jesus' name pray, Amen. Sige po, at magpapasimula na po tayo sa verse 1 to 3. Finally, brethren, rejoice in the Lord. To write the same things to you. To me, indeed, it's not grievous, but for you it is safe. Beware of dogs, beware of evil workers, beware of concision, for we are the circumcision which worship God in the Spirit and rejoice in Christ Jesus and have no confidence in the flesh. Dito po natin makikita na binibigyan tayo ng babala ni Apostol Paul sa mga dogs na tinutukoy niya dito. Makikita niyo po yung mga karakteristik niya ng dogs. Nasa Isaiah 56 po kung gusto niyo makita yung karakteristik niya. Sige po, puntahan po natin at basahin natin. Sabi niya po dito, they are all dumb dogs. They cannot bark, sleeping lying down, loving to slumber. Yet they are greedy dogs. Matakaw po daw sila, which can never have enough. Hindi sila nakokontento. And they are shepherds that cannot understand. They look on their own way. Tignan nyo po yung characteristic ng isang aso na tinutukoy dito ni Apostol Paul. Na makasarili, gusto lahat na mapasakan niya. Wala siyang contentment sa kanyang katawan. Pero tignan nyo po, for we are circumcision. Kumbaga, sineparate na tayo ng Panginoon sa mga ganon. So, sabi nga ng Biblia, we are circumcision in the Spirit. Tapos sinabi niya po dito, which worship God. Yung classification po natin, yung kumbaga yung traits natin, ito na po, yung we worship God in the Spirit, we rejoice in Christ. We have no confidence in our flesh. Yun po yung sinabi ng verse 3 na alam ni Apostol Paul yung mga asong to, it leads to distraction. Kaya po tayong dalhin dun sa pwede tayong tumigil sa ating mga ginagawa, lalo na para sa Diyos. Tapos po sabi niya dito sa verse 4, though I might also have confidence in the flesh, if any other man thinketh that he had whereof he might trust in the flesh, I more circumcised the 8th day of the stock of Israel, of the tribe of Benjamin, and Hebrew of the Hebrew, as touching the law, a Pharisee, concerning zeal, persecuting the church, touching the righteousness which in the law, blameless. Nung unang yung verse 2, tinutukoy niya dito yung mga dogs. Dito naman po, pinakita ni Apostol Paul na sabi niya doon sa 7, but what things are gained to me, those I counted loss for Christ. Tignan niyo po, yung verse 4 to 6, sinabi niya na kung
confidence lang sa flesh, mas entitled si Apostol Paul. Sabi niya dito, Hebrew of the Hebrew. Tapos, a Pharisee as touching the law. Nakita niyo po ba yun? Yung, kung mayroong mas dapat magkaroon ng confidence sa kanyang flesh, si Apostol Paul yun eh. Pero sabi niya dito sa verse 7, but what things are gained to me, those I counted loss for Christ. Mga kawalan kay Kristo yung mga giniging ko dito sa flesh na to. So, alam ni Apostol Paul yung position niya sa harap ng Diyos. Na kailangan natin na bawat galaw natin, it must counted. We must win. Sabi niya dito, that I may win Christ. Sa verse 8, sige po, basahin natin. Ye doubtless, and I count all things but loss, for the excellence of the knowledge of Christ, my Lord. For I have suffered the loss of all things, and do count them dung, that I may win Christ. Na manalo, kumbaga, manaig si Kristo. Kasi lahat ng, sabihin na po natin, lahat ng ating mga talents dito sa mundo to, it's temporary. You may gain it, pero sabi nga, it count loss kung di mo magagamit sa Panginoon. Isang bagay lang po yung pinapasabi dito ni Apostol Paul. Yung ibig sabihin niya is I have suffered loss of all things. Lahat ng bagay. Ultimo yung mga posisyon niya, lahat. And do count them but dung. Sinearch ko po yung salitang dung. Dung. Ibig sabihin po, animal waste. Lahat po ng nakita ni Apostol Paul, nakamit niya sa kanyang gamit ang kanyang flesh. Tinuring niyang mga animal waste. Ganon yung kumbaga, ganon yung tingin niya sa mga earthly things na nakakamit natin. Pero sabi niya, that I may win Christ. Sa bagay, sabi niya dito, mas, syempre, bilang tao, mas gusto mo yung mga material things na, uy, sige, may ganyan. Pero, si Apostol Paul, hinangad niya mawala lahat yun. At count them down. Para ma-exalt lang ang Panginoon. Para manaig lang ang Panginoon. Tapos sabi niya sa verse 9, and be found in Him, not having my own righteousness. Alam naman po natin na nakalukob lang po tayo sa righteousness ng Panginoon, which is in the law. Ito po, under righteousness of the law, but which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith. Ang ganda po nung pagkasabi in-explain po ni Apostol Paul yung righteousness, yung pagkakaiba ng yung tinatayuan niyang righteousness. Sabi niya dito, not having my own righteousness, which is of the law. Hindi yun sa mga batas, kundi dun sa faith. By faith of Christ. Yung righteousness na galing sa Panginoon, yun yung righteousness na pinanghahawakan ni Apostol Paul. Kung righteousness lang natin, hindi tayo karapat-dapat eh. Tapos sabi niya sa verse 10, that I may know Him and the power of His resurrection and the fellowship of His suffering, being made conformable unto His death,
Tingnan nyo po yung ano niya, yung sa verse 10. Power of His resurrection. Ito na po yung kapangyarihan ng muling pagkabuhay. Yun yung dahil dun sa muling pagkabuhay na yon, we are saved ngayon. Dahil dun sa sacrifices, sa suffering ng Panginoon natin in Christ Jesus. At ngayon, nararamdaman na ni Apostol Paul. Sabi niya dito, 11, if by any means I might attain unto the resurrection of the dead, not as though I had already attained, either already perfect, but I follow after. Pagkatapos niyang makita yung power na resurrection, sumunod pa rin siya that I may apprehend that for which also I apprehend of Christ Jesus. Brethren, I count not myself to have apprehend, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Tignan nyo po yung mindset ni Apostol Paul, kung paano niya yung gustong lakad ng Panginoon, kung anong gustong lakad ng Panginoon. Sabi niya, I press toward the mark of the prize of the high calling. Alam naman po natin si Apostol Paul kung gaano siya ka-powerful noon bilang Saul, pero binitawan niya kasi nakita ni Apostol Paul yung purpose niya. I press toward the mark for the prize of a high calling of God in Christ Jesus. So, sana po maging, magka-mindset po tayo katulad ni Apostol Paul na tinitignan natin yung price of the high calling. Tapos po dito sa verse 15, let us therefore as many as be perfect, be thus minded. And if in anything ye be otherwise minded, God shall reveal even this unto you. Nevertheless, whereto we have already attained, let us also walk by the same rule. Let us mind the same thing. Ang gusto ni Apostol Paul dito, na gusto niyang tayo mag-unite. Gusto niyang tapakan. Eto, let us walk by the same rule. Gusto niyang tumapak tayo sa isang, kung fraction to, meron tayong the same denominator na may isang denominator tayo na we are all equal. Hindi yung denominator mo, yung gusto mo lang. Tapos, yung iba, ang Diyos. Yung iba, blessing. Yung iba, pag okay sila. Pero, sabi ni dito, let us mind the same thing. Ano bang the same thing na sinasabi ng Panginoon, ni Apostol Paul dito? Ang Diyos. Na-save tayo para mag-serbisyo. Yun lang naman yung the same thing natin dito. We are saved to serve. Yun lang naman And yung same thing na yun, yung biyaya ng Panginoon. Lahat naman tayo, yung pinaka-denominator lahat natin, pinaka-the same thing natin, is grace of God. We are saved by grace. Wala nang iba. Yun. Tapos po, sabi niya dito, brethren, be followers together of me, and mark them which walk so as ye have as for an ensample. Sabi niya pa dito, brethren, be followers together of me, and mark them which walk so as ye have as for an ensample.
Tapos po sa verse 18, for many walk of whom I have told you often, and now tell you even weeping, that they are enemies of the cross of Christ, whose end is destruction, whose God is their belly, and whose glory is in their shame, who mind earthly things. Kasi dito pinupunto ni Apostol Paul, though hinahangad niya yung unity, yung hindi ko naman po nilalahat, yung ibang maramihan na ng ibang maramihan na grupo, marami nga sila, makikita mo yung unity sa kanila, pero sabi ni Apostol Paul dito, yung unity na yon dapat hindi nako-compromise yung truth. Kasi anin mo yung unity kung binabali mo yung truth para lang makapag-invite ka pa ng iba. Parang gumagawa ka ng pinipili mo yung mga truth na gusto mo, binabali ito para manghikayat. Kaya nga sabi niya dito, whose end is destruction. Kaya lang po, tignan ko yung notes. Doon po sa verse 19, his end is in destruction. Tapos tinignan ko po doon sa 1 Peter 2:1, ay 2 Peter 2:1. Sabi niya po dito, but there were false prophets also among the people, even as there shall be false teachers among you, who prevail shall bring in damnable heresy, even denying the Lord that bought them, and bring upon themselves swift destruction. Na darating yung panahon na yun na marami nang magtuturo na dito kayo, pero they will lead you in destruction. Kaya po mas okay na ako sa kokonte, pero we are uniting in truth. Hindi yung maramihan tayo, pero it leads to destruction. Kaya nga po sinasabi dito ni Apostol Paul, magbantay din po tayo na minsan yung ito po, madalas sinasabi ni Pastor Galang na yung mga pinapakinggan, yung kunyari maramihan, nakakainganyo po kasi yung kapag maraming audience na nakikinig ano bang nakaka-curious, ano bang tinuturo nito, na minsan pag pumunta ka dito, you will be healed, magkakaroon ka ng maraming pera. Hindi ba po nakakainggan yun? Pero sabi ng Panginoon, ng Bible, suffering ultimo do sa fruit of the Spirit, suffering yon, long suffering, mahaba-haba. Kaya nga po sabi nga ng Philippians 3, yung watchfulness natin dapat hindi naaalis. Kahit kahit aso man yan, sa sarili mo man yan, sa mismong paligid mo man yan. Be watchful. Kaya nga sabi niya, for our conversation is in heaven, for whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ. Kaya nga po, yung palaging inaasam natin is, sa verse 20, is yung Titus 2:13, yung hindi po, basahin ko, baka magkamali po ako Titus 2:13. Sabi niya,
looking for the blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ. Yun lang naman po yung hinihintay natin lahat. Yung glorious appearing of our great God and our Savior, Jesus Christ. Yun lang po naman hinihintay